morning mga kamamaw. Punta tayo sa ano ngayon, sa co-op warehouse. May isa tayong tutulungan. Kasi ngayon nagkataon mga kamamaw, full time na yung gusto niya. Tatry natin kasi nakausap natin si Matt Schroeder, yung supervisor natin. Nakaraan na pinagpasahan ng resume. Sabi niya pag may full time, sabihan ko lang siya. So ngayon kasi mga kamamaw, si kamamaw naka-bereavement leave kasi nga umanaw na yung nanay ni Mrs. Kung kahapon nailibing na si mama, so pang-release na namin si mama talaga. Hindi mawala sa isip ko si mama na every time na nasa bahay kami, walang oras na talagang hindi siya masabi talaga sa isip ko yung binang ko. Mahal na mahal namin yung si mama. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa kanya na talagang tinanggap niya ako ng buong buo. Ganun niya ako kamahal mga kamamo, kaya hindi ko makalimutan yung binang ko yan. Kaya sabi ko kay misis ko, sakaling swerte kami sa mga susunod na taon, matapos namin yung mga dapat naming ayusin, paggawa natin ng magandang pwesto si mama para kung sakaling may papasyal sa kanya, may masisilungan, may mga papwestuhan. So yung mga kamama, magpapagas muna ako. Kuntuan tayo konti mamaya. Mga kamama, nais ko lang yung camera. Nagpagas na ako para medyo mainit na yan. 22 degree. Talagang summer time niya. So ayun, sana itong na pala itong sa tropa natin na to, maano siya, makapasok siya sa co-op. Malaking tulong na rin yun eh. Actually na-meet ko siya, nagpunta siya sa bahay. Talagang siya, Indiano talaga siya mga kamama, pero pag nagtagalog, Pilipino yun. Sabi niya willing naman na siya mag full time. Ang gusto niyang schedule natay pang umaga siya, para sa gabi nandun pa rin siya sa Tim Hortons. Kasi honestly pa lang kasi papel niya padadating mo lang yung permanent residency niya. So syempre swerte na niya kasi kabataan niya, makakasama agad siya sa co-opera, which is maganda yung benefits siya. Kahit paano medyo maganda ng konti yung sweldo. Hindi katulad ng sa Tim Hortons, hindi siya minamalik kasi kadalasan kasi talaga mga yung sweldo ng Tim Hortons pang lang siya, kung isipin yung pang estudyante lang, sobrang baba. Hindi naman din porque malaki sweldo mo is okay na. Siyempre yung mga gastusin din dito, tsaka yung cost of living, medyo mataas na rin ang cost of living dito sa Saskatoon. Kaya kailangan marunong ka rin mag-budget, marunong kang mag-diskarte para makaipon ka. Tsaka iba na talaga mga kamamo. Yun, pag-usapan natin, iba na yung sistema mga kamamo pag yung kakadating mo lang dito, tapos ang lahat ng perang sinusweldo mo is parang bagsak sa Pilipinas. Malaking pera kasi talaga yon. Honestly, malaking pera talaga yung natin doon, naiipon. Pero pag ang pamilya may nandito na, tapos lahat ng gastos nandito na, mabilis maubos mga kamamaw. Iba yung katulad ng dating, sabi ko kasi na parang noodles lang tayo, nag-i-spam lang tayo araw-araw kasi natitipid natin, alam natin paano budgetin yung mga ganong klaseng pagkain. Pero syempre pag nandito na yung pamilya mo at lahat ng kadalasan yung mga gastos, syempre nandito na yung ibang kasama mo sa pamilya mo. Tapos pag nandito na kayo, yung mga gastos nyo pa mas malaki. Kaya makikita mo yung diferensya. Sobrang ng diferensya nung gano'n. Ito titingnan natin sarado yung kalsada. Hindi ko alam paano to. Nako, paano tayo iikot nito? Sarado tong kalsada. Saan ang pihitan nito? Yan ang mga kamamaw.
Yun mga kamamaw. Iniisip ko pa kasi mga kamamaw saan ako liliko. Sarado yung kalsada eh. Layo ng inikutan natin. Di pala mga kamamaw, yun yung sinabi ko sa inyo yung sa mga discarding ganun sa pag nandito na tapos yung ano, di ba? Ang hirap talaga mga kamamaw i-budget mga bagay-bagay. Kaya nga di ba, nakakalungkot mang isipin mga kamamaw, hindi nga kami nakauwi ng Pilipinas ni Mrs. dahil hindi namin kaya yung gastos mga kamamaw para umuwi, para makita man lang si mama o makasama namin sa huling araw ng ano niya sa mundo. Nakakalungkot mga kamamaw, kaya hindi biro sa mga katulad naming OFW yung gano'n na ano. Akala kasi ng iba siguro ay hindi na dyan sa Canada kayang-kaya yan, parang kayang-kayang ano yung gastos niya, gano'n. Pero siyempre tandaan nyo mga kamamaw, hindi naman lahat ng sitwasyon ng tao ay pare-parehas. Merong tao na siguro talagang maluwag, tsaka ano lang naman yung panapano, nagkataon lang mga kamamaw siguro na wala talaga kami ano, wala sa panahon na may budget talaga kami mga ni Mrs. na gano'n na, kaya napag-desisyon na no choice kami na talaga kumbaga parang magpadala na lang kaysa umuwi pa. Nakakaano lang din, pero ang mahalaga ay na yan na natin si mama sa maayos na solar niya. Kung sakali mang makalipo kami ni Kate, yun nga sabi ko, i-workout natin yun para kahit paano si mama masaya siya pag may bisita siya na darating sa ano niya, sa cemetery. Okay, so ayan mga kamamaw na nasend ko na yung resume. Tayo na lang natin na tawagan siya. At the same time, ginawa ko na rin mga bagay na gagawin ko kasi mga kamamaw, pinamasahe ko kasi Mrs. para ma-relax naman yung katawan kasi nakita daw yung likod niya. So ngayon susunduin ko siya. Tapos daan kami ng Canadian Tire. Bibili kami ng rice cooker. Honestly mga kamamaw, yung rice cooker namin, isang taon na kami nagra-rice cooker. Pero rice cooker kami sa kalan. Kasi matagal nang sira yung rice cooker na yon. So sabi ko sayang naman yung mismong pinakalutuan kung itatapon ko. Saka sanay naman tayo magsaing dun sa kalan. So isang taon namin mahigit ginamit yung rice cooker na yon, na doon kami nagluluto. So graduation na niya. Sabi ko sa miss, kasi minsan napapansin ko sa sobrang siguro medyo luma na siya, mabilis mapanis yung yung sinaing. So sabi ko bili na lang tayo ng bagong rice cooker pag graduate na natin yung rice cooker na yon. Kasi yung rice cooker na yon binili namin 5 years ago na. So ganoon na siyang katagal. So 5 years na yung rice cooker, kailangan na ng palitan. Try natin kung makakita tayo ng magandang deal dun sa Canadian Tire. Ayan, para kahit paano hindi magamit. Tsaka hindi masisira yung natin, yung sinaing natin. So ayun na, tumatawag din si Mrs. Pupunta na kami ng Canadian Tire. Check lang mga kamama mga parts ng sasakyan para medyo malibang naman yung isip ko. Mga kamama, ang gaganda ayun yung bumper sa taas, ang ganda kung sa harapan ng sasakyan natin yun. Ganda yung mga kamama, mga pagpipilian na wheels. Ang ganda na ito. Try natin mag-inquire tayo. Grabe ganda yun yung mga gusto ko mga kamama. Ganda ito mga kamama, maganda all terrain. Paano siya, pwede na siya pang winter, pero usually hindi naman natin i-off-road yung sasakyan natin. Yun yung maangas mga kamamaw, pinag-iisipan natin. Yun mga kamamaw, kasi yung pinaka-max na size na pwedeng ilagay natin sa natin, kung hindi natin nililip yung sasakyan, kasi nag-inquire na ako, kung hindi natin nililip yung truck natin, ang pinakamalaking size na pwedeng ilagay na gulong is 265 70 17, inata ang pinaka size niya. Kasi kung gusto niya ng mas malaki pa, kasi usual ang size nun is 9.5, di ko alam centimeter o something na ganun. Pag lumagpas kasi ng 10, kailangan ng ilip.
ng 2.5 inches na na taas para hindi tumama yung yung gulong dun sa pinaka yung mga kanto-kanto ba nung sasakyan natin, kaya kailangan talaga ilip siya. So yung mga offer din naman na yung mas maganda na hindi mabigat sa bulsa, na hulugan mo siya ng 3 years. Pero ganun na parang $65 a month lang ang babayaran ko for 36 months na yun. So pinag-iisipan ni Kamamaw na kahit paano man lang yung yung kaligayahan ko pa, na parang malibang ko man lang yung sarili ko, parang regalo ko na lang ba sa sarili ko yun, na kung kakayanin naman na mabayaran ng 65 monthly, baka ganun na lang kunin natin, dahil hindi naman natin masasabi kung kaya natin ng cash, kasi wala naman din tayong extra budget para doon. So hanapin ko naman na si Mrs. Pinakita ko lang, yung gusto ko yung mga ganong klase ng wheels, tapos yung all terrain na pag pinalitan mo siya, good for 5 years na rin yun siguro, tatagal yung gulong na ganun, kaya maganda yung bago. Tsaka dun pala, dun sa size na sinabi ko na 265, or ayun sinabi ko kanina 265, 70, 17, siya, lalagyan siya ng spacer, parang 2 inch na spacer yun, dadagdag nila yun para mas magmukhang mag-poke yung yung gulong natin, mas lumabas siya, tsaka mas siya, masculine tingnan yung sasakyan natin. Syempre minsan lang tayo mangarap na magkaroon tayong ganun sasakyan, kumbaga pagbigyan din naman natin yung sarili natin para tayo, makuha naman natin yung mga gusto natin, di ba? Kasi nakakatanga na nakakatanga rice cooker na pala. O yun, ayun, sa wakas graduation na mga Kamamaw sa sa Saing Sakalan. Yan, no more Saing Sakalan. Ito yung mga napamili niya. Bili ko yung foil tsaka kulang kasi yung lutuan namin mga Kamamaw Kadalasan nung gamit namin mga Kamamaw or sa Value Village, di ba? Hindi naman lahat. Pero yung mga nauna natin, di ba? Halos lahat na nagsimula kayo mga Kamamaw na tumating sa dito. Halos lahat ng gamit namin is galing Value Village. So ngayon pinapalitan na niya yung iba na syempre luma na kasi talaga, kailangan ng palitan, dahil hindi na rin maganda yung yung itsura ng mga kaldero natin. Kaya nga minsan napapagalitan ako nito. Sabi niya ang hilig ko daw sa mga gamit na. Sabi ko kasi ako nakasanayan ko nung bata ako na hindi ako masyadong nakaka-experience mga Kamamaw ng sobrang bago lahat ng gamit, na kailangan dapat bago lahat ng gamit, kasi more na talaga ako, lumaki ako nung parang lagi bang nagtitipid ako, na kung saan makakamura, ganun ako palagi. Even yung mga damit ko nung dumating siya dito, doon na lang ako naka-experience na nakabila ako ng brand new na damit. Yung talagang mga, di pala brand new, yung brand new siya pero ibig sabihin yung mga branded. Yun, dati ako pumunta lang ako sa Blue Notes, pumunta lang ako sa Urban Plantain, okay na sa akin. Ngayon nakakabili na ako medyo branded, pero siya yung bumibili sa akin. Kaya minsan nagtatalo kami, or minsan niloloko niya ako na puro na lang mamurahin yung binibili mo, hindi ko bibili ng mga medyo may konting presyo. Pero sabi ko sa kanya, okay lang bumili ka ng branded, pero itapat mo lang na na naka-sale. Doon ako papayag sa kanya na sige, bibiling ko yan, pero naka-sale. Hindi ko bibili ng regular price yung binibili natin. So dapat maging wise talaga sa mga bagay-bagay, para kahit paano, imbis na isa mabili mo, marami ka mabili. Ayun. So ito na, kompleto na yung mga kompleto na ba ito? Meron pa ba? Meron pa yata mga Kamamaw. Kanina pa ikot na ikot. At ngayon lang nakasingit yung pala, kasi nga naiwanan namin si Baby Jacob sa ate niya. Bakasyon na kasi nila, summertime na So mag best friend naman na sila, sumasama na sa kanya yung bata, kaya iniwanan muna namin. So iniwanan namin, sinadya ko na magpamasahe mo na si Mrs. At least kahit pa paano yung si ate niya, malaking tulong na natutulungan niya kami sa pag-aalaga kay Jacob. At the same time, masipag yung bata ngayon, na rin siya, naglilinis-linis, naglalaban na siya ng sarili niya. Yun. Tapos siyempre summertime, so balak din niyang gusto din daw niya magkaroon siya ng extra income. Ayun, kaya try natin makapag part-time siya, kasi usual pwede na mag part-time yung mga bata dito pag 16 years old na, pwede sila mag part-time. So meron kaming
Tim Hortons malapit dun sa bahay na pwede siyang lakarin, hindi na siya sasasakyan na magta-taxi para at least tipid din siya. Kaya sana tawagan siya. Kaya shoutout kay JB Ramos. Ayun, si JB Ramos, kasama ko siya sa co-op, supervisor siya doon. So ngayon medyo ginagawa kasi yung kalsada namin, kaya hindi pa siya tinatawagan. So when the time na matapos yung kalsada na inaayos dun sa bahay, baka tawagan na siya ng manager for interview. Kaya sana makapasok at maka-experience yung bata, na ma-experience siya na kahit paano magkaroon siya ng sarili niyang pera. Tsaka may budget na siya, diba? Kung may gusto siyang bilhin, hindi na niya kailangang humingi pa kay mami o kay daddy niya, na meron na siyang matuto siya mag-budget sa sarili niya. Kasi usual ako naman pag sa mga anak ko, kung talagang pinaghirapan mo sa inyo yun, basta tuturo ko lang sa kanila kung paano nila budgetin yung pera, at huwag silang maging parang one time millionaire, parang gano'n na when it comes sa pag-handle ng pera. So ito, maganda rin dito sa Canadian Tire kasi nandito na lahat na appliances, lahat ng kompleto na nandito. Appliances sa mga sasakyan, sa grocery, may konting grocery din dito. Kadalasan mga bike, mga gamit ng kotse, mga panlinis ng bahay, may mga appliances din maganda. Tsaka kagandahan kasi dito sa Canada, madalas ang naka-sale. So hindi ka pwedeng hindi ka makakita ng hindi naka-discount or discounted na item. Dapat maano ka lang, mabusisi ka lang, maikot ka lang dito sa paligid. Kung matapat na yung gusto mong bilhin is on sale, kunin mo na, para at least paano malaking tulong o malaking discount din na makakuha mo, na makakabili ka pa ng iba kung bibilin mo yung mga discounted na item. Katulad niya na yun. Yung pang mga nakaganyan, ito regular price yan. Pag mga nakaganyan, automatic discounted na item. So ayun mga kamamaw, try natin pili suggest kayo mga kamamaw kung ano ba yung maganda dun sa sasakyan natin. Kasi meron na akong mga nakita, baka sakaling may ma-suggest kayo, magkaroon pa ako ng idea. Ila naman ang gusto ko lang naman talaga mga kamamaw, magmukhang wide yung gulong, yung magmukha siyang parang off-road style, pero hindi ko naman i-off-road yung sasakyan natin. Pero gusto ko lang maging makapal siya. At the same time kasi maganda kung brand new ng gulong nilalagay natin para tumagal siya, kesa yung second hand na gulong. Patis kung brand new, may warranty na siya, tapos siguradong tatagal sa'yo. Tsaka maganda talaga yung bago kesa dun sa, sabi nga second hand na gulong. Kung rim, pwede pa yung rim, papatusin natin yung second hand na rim, pero yung gulong kailangan talaga brand new yung gulong natin. So medyo excited na ako kasi talagang once in a lifetime experience mga kamama, ma-experience man lang natin sa sarili natin yung mura naman yung offer na 3 years to pay. Hindi naman mabigat sa bulsa ni kamamaw yung babayaran. Okay na? Ay nakompleto na yung bibilin, babayaran na muna na mga kamamaw. Mga kamamaw, ganda na ito ang angas mga kamamaw. Tumawag na si Ate Bless niya. Umiyak na daw si Baby Jacob. Sakto naman pauwi na kami. Tapos pagte-take out lang natin si ate niya ng salad. Gamitin natin yung pinapanalo na natin gift certificate nung nakarang nagpunta tayo sa night market. Meron kasi tayo nakuha gift certificate ng DQ. Ibibili na lang natin ng salad ng ate niya. Daliin lang gustong kainin ng ating ate. Pag summer time, naglalaba kasi yung magagad ng sasakyan dito Ang sarap sa mata sarap sa paningin mga kamamaw yung mga sasakyan. Yung iba pa talaga yung ginagastos nila talaga ng sobra. Pero syempre naman nila yun, kumbaga mapasayaman lang nila yung nila, yung mga sarili nila, dahil hindi rin naman biro mga kamamaw din na puro trabaho ka lang. So kailangan mo rin ng ma-relax yung isip mo, yung mata mo. Masarap sa paningin mga kamamaw na meron kang mga achievement na nagagawa na pang sarili, na nagagawa mo yung gusto mo. Yun, enjoy mo lang, dahil lang buhay natin di natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundo. Enjoy lang natin yung enjoy lang natin ang ating sarili. Although parang sabihin natin gastos kung tawagin, pero syempre
Hindi naman madalas, di naman palaging gagawin mo. Kumbaga, one time lang na gagawin mo para sa sarili mo, gawin mo na. Huwag mo nang magpatumpik-tumpik pa, or wag dalawang isip pa. Tsaka ano naman din yan parang investment din naman yan investment naman para sa sarili mo. Yan mga mama, dito na kami sa bahay. Dito ako manap, yung sasakyan ko. Yan. Ako muna pero mamayang gabi, aalisin ko yan kasi nakaraang araw nung lumabas ako, dahil dito nga pinapark, dahil alam kong wala naman dadaan dito, may natutulog. Naglagay siya ng naglagay pa siya ng kumot. Ako sabi ko sa kanya, sabi ko, ano yan, bahay mo? Pasaway talaga dito mga mama. Kaya dito ko muna siya pinark ngayon. Mamayang hapon, aalisin ko, babalik ko siya, dadalhin ko siya doon sa dating niya, sa dulo. Hindi ako kampante na dito ko iiwan yung sasakyan dahil medyo magugulo nga yung mga ibang tao dito pag sa gabi. Although nakakaawa naman talaga sila mga kamama kasi binibigyan ko din sila pagkain. Kaso hindi naman lahat ng nabibigyan mo. Yung iba okay, yung iba hindi. May mga pasaway talaga na parang, alam mo yung wala silang pakialam dun sa paligid na parang okay lang silang humiga dito, wala silang pakialam kung bang yung may-ari nung sasakyan pinaghihirapan na ayusin yung sasakyan, nakapaganda, tapos sila parang wala lang sa kanila na sige, higa ako dito, sige, guguhitan ko, sige, babasagin yung salamin. Wala silang pakialam sa ganun. Kaya minsan nakakaano rin ba, nawawalan din ba minsan ng pasensya pag yung kaya minsan yung iba nasisigawan ko na talaga, honestly. Minsan sinabi ko nga nakaraan nung nakita ko may natutulog dito, sabi ko, ano ba yan, bahay mo? Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, di mo baka ako alam na pinaghihirapan ko pagandahin yung sasakyan ko, inaayos ko yan ng mapaayos, tapos ikaw wala kang pakailam na higaan mo na lang yan kung mamaya may masira dyan. Sabi ko ganun sa kanya. Ang ginawa nung lalaki, hindi na siya nagsalita, tumakbo na lang siya kasi kumaripa siya ng takbo dahil nakita niya kasi na nasigawan ko siya. Kasi syempre ako, nakita niya ng mga kamama sa mga vlog natin, nakita niya naman kung paano ko inaalagaan at pinapahalagaan itong sasakyan dahil alam mo naman na parang syempre natin ito kumbaga kailangan nating i-maintain tong sasakyan na to dahil nagagamit natin araw-araw. At the same time, wala naman tayong binabayaran na dito sa sasakyan. Atin na talaga to. Gusto ko kahit paano tumagal siya ng 10 taon na magamit natin. Malaking bagay na wala tayong binabayaran na sasakyan. Dahil dati, di ba, gumagamit tayo ng brand new na sasakyan. Kasi inuhulugan pa natin buwan-buwan. Ito, maayos naman talaga itong sasakyan na to, wala na siyang problema, naka-maintain talaga siya. Ang lang is iniingatan ko lang. So alam mo yung paramdam ng iniingatan mo, tapos may mga taong aanuhin lang nila, minsan, nakakadismaya din minsan. Pero syempre pinipigilan din natin yung sarili natin na may limitation ng galit natin dahil hindi naman talaga tayo taga dito. Mahirap na mapatrouble din tayo, di ba? So lang, pero ang akin lang ay tamang pitik-pitik lang ba na para ma-realize din minsan ng ibang tao dito na hindi mo ako pwedeng bulihin, hindi mo pwedeng gawin yung mga bagay na gusto mong gawin na kasi usual naman yung mga tao dito, honestly okay naman sila, lalo pag yung pinitik mo lang sila ng sandali na gano'n. Naman yan, hindi naman sila yung talaga makikita mo sa Pilipinas. Iba yung tapang ng mga Pilipino, mga kamamo, talagang pag inargabyado mo mga kamamo, sabi ko sa'yo, talagang palaban. Itong mga to, may takot din yung mga tao dito na hindi sila yung na pag sila yung may kasalanan, sinita mo sila, parang minsan sila pa yung nagagalit, sila pa yung parang nagwawala, ganito. Pero dito hindi, pag tinakot mo na yung mga kamamaw, sa susunod na araw hindi ka nababalikan yan. Ganun sila kailag. Hindi sila yung babalikan ka pa sa susunod na araw, hindi sila ganun Kasi marami din tayo na experience mga kamamaw dito na honestly may lumapit sa akin, tapos tinanong, sabi niya, sasakyan mo ba to? Sabi ko, oo. Sabi niya sa akin, honestly, di ko alam kung nakwento ko na dati. Sabi sa akin, yung sasakyan mo ba yun? Sabi ko, oo. Gusto mo sunugin ko? Sabi sa akin ganun mga kamamaw. Ay nung time na yun medyo marami tayong isipin, marami tayong gumugulo sa isip natin. Kasi tako siya,
Parang napagalitan ko siya ng Tagalog. Sabi ko, subukan mo ka akong gawin yan at may kalalagyan ka sa akin. Sinabi ko talagang ganun mga kamamaw. Pero it doesn't mean matapang si kamamaw, ano. Gusto lang natin kahit paano ipagtanggol natin din yung sarili natin. Hindi naman sa lahat ng oras papayag ka din na parang binubuli-buli ka lang ng mga ano. Tsaka syempre pamilyado tayo dito. Gusto ko malaman ng tao na di mo kami pwedeng galawin basta-basta dahil parang ganun ba, parang may magtatanggol at may magtatanggol sa amin. Inang ginagawa ko lang din minsan para at least yung mga pasaway is umiwas na lang sa amin. So ayan mga kamama, kompleto na, nabili na namin lahat ng mga dapat namin bili ngayong araw na to. Nakapamasyal na tayo, naipasyal ko na kayo dun sa pagaganda. Masarap sa matang mga iba't ibang klase ng rims tsaka nung gulong na pwede natin gamitin dito sa ating sasakyan na sana mag-fit. Kung sakaling may mga suggestion kayo mga kamama, mag-comment lang kayo sa ating comment box. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates of my videos. See you mga kamama.